Mabuhay ang Pilipinas! Magandang hapon mga Yags. Hello Yags, nandito tayo ngayon sa ating bukid at bumisita tayo dito sa palayan. At ito ang sitwasyon ng ating bukirin. Hindi siya ganoong gaganda, pero hindi naman siya ganoong kapangit. Ang magbibigay pa rin ng judgment dito ay pag lumabas na ang ani. Ito Yags, hindi po ito lipat tanim, kundi ito po ay sabog tanim. Medyo late na po ito nung sinabugan natin. Halos ito na lang yung natira noon na lupa na hindi natamnan. Yung mga kapitbahay natin tapos na nun. Pero kahit pa paano ay nakapagsabog tayo at medyo okay naman yung palay natin. Dito madadaanan natin yung mga butaw, yung walang tanim, dahil ito yung pinaka lungog mga kayags. Yags as in guys. Ayan. Kaya eto, kahit dito sa tambak mayroong palay, kasi ito yung parte na nabalaho yung traktor noon. Nagsasabog kami kaya nasabugan hanggang dito. So ito na po yung parte na butaw. May konti na hindi tumubo. Ayan. So ang magiging kalaban na lang ito ngayon yung pagdapa. Yung iba nakakuha na ng laman, gaya itong mga to. Yung iba naman ay kasasapaw lang, ibig sabihin kalalabas lang lahat ng kanyang bunga. So ito po yung sakit ng palay. 534, may nauuna, may nahuhuli. Gaya nito, kalalabas pa lang ng bulaklak niya. So ito po ang ating sinaka this cropping season. Hindi ko pa nakwenta lahat kung magkano yung gastos ko, pero this time hindi po ganoon kalaki. Siguro nasa more than 30 lang po. Usually kapag isang hektarya mahigit nasa 50,000 ang gastos. Ito nasa 1.4 ito na hektarya, halos at kalahati. Pero siguro ang gastos natin ngayon dito ay nasa 30,000 hanggang 38,000 ganon, in between 30 to 40,000. So ang ano po niya pag ganitong sabog tanim, medyo madalang po yung sabog tanim na walang damo. Medyo madamo, pero hindi ko na ulit inisprehan ng herbicide kasi nakalabas na yung bunga nung umalsa naman yung damo, yung lapu-lapu. So dito
Baka kasi masaktan yung bunga kung mag-i-spray pa ako ng herbicide. Kaya laban na lang. At ito naman ay titigil naman, hindi naman yung tinatawag na kumutan na nangibabaw yung damo, kundi sumabay lang siya. So para sa akin, mga sasaka ay okay na to. Huwag na natin dagdagan yung gastos, kasi hanggat hindi ito naisako at nadadala sa imbakan o sa kalsada, hindi po pwedeng bilangin ang ani dito. So kung titignan natin yung actual na itsura niya ngayon, siguro hindi naman bababasan 100 o kundi masisira siguro nandoon din sa mahigit 100 itong itsura niya ngayon. So depende ito sa mabagyong panahon. Itong parte na ito hindi masyadong nasabuyan ng pataba ni kulot, kaya medyo maliliit. So yan yags ang munting bukirin dito, medyo madamo dito. Good afternoon sa inyo. Paalam muna.